Lihim ko na lang binalingan ng tingin si Rafael na ngayon ay nakatanaw na lang sa amin ni Marcus habang napapabuntong hininga. Muli akong bumaling kay Marcus pagkatapos. Hindi ko napigilang pagmasdan ang mukha nito habang buhat-buhat ako. Lihim akong napangiti at nangarap na nag-alala ito para sa akin. Na may halaga ako para sa binata. Pero agad kong ipinilig ang aking ulo dahil alam ko na kahit na anong mangyari ay hindi ako nito magagawang mahalin. Sinundan ko ang papalayong kotse ni Marcus kung saan nakasakay doon ang girlfriend nitong si Amy. Bigla ay nakaramdam na naman ako ng lungkot. Naiinis din ako dahil bigla na lang dumating sa eksena si Amy nung oras na gagamutin ni Marcus ang lapnos sa aking paa. "Do you like him?" Tanong ng isang boses mula sa aking likuran. Alam ko naman na si Rafael yun. Naintindihan ko naman ang tanong nito pero pinili ko na lang na wag sagutin yun. Napabuntong hininga na lang ako. Paano mo ba malalaman kapag may gusto ka na sa isang tao? Balik tanong ko kay Rafael na bumaling na dito. Nahuli ko pa ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito dahil sa naging tanong ko. Nagtaka ako sa naging reaksyon nito pero binaliwala ko na lang yun. Ngumiti naman si Rafael kaya medyo gumaan ang aking pakiramdam. Namalikmata lang siguro ko. Kapag siyang palaging nasa isip mo, kapag siyang dahilan ng mga ngiti at luha mo, kapag lagi mo siyang hinahanap, kapag nasasaktan ka sa tuwing may kasama siyang iba, at kapag bumibilis ang tibok ng puso mo sa kanya. Ilan lang yan sa mga palatandaan para masabi mo na sadyang pinutol ni Rafael ang mga sinasabi nito dahil tumitig ito sa akin. Napakunot noo ako at bigla ay nakaramdam ng konting pagkailang dahil sa malamlam nitong mga mata na nakatitig sa akin. Na? Sinubukan kong basagin ang tensyon na nagsisimulang bumalot sa aming dalawa ni Rafael. Pero mukhang hindi yun gumana. Hindi pa rin naaalis ang pagkakatitig nito sa akin. Nagusto kita. Pagpapatuloy nito na halos ikasamid ko sa gulat. Ano daw? Aha? Nakamaang natanong ko pa, dahilan para matauhan si Rafael. Natawa ito bigla ng mahina habang napapakamot sa batok nito. Sorry for the tension. Nagbibiro lang ako. Sabi pa nito na halata sa boses na natataranta ito. Napatitig naman ako dito dahil hindi ko alam kung tatawa ba ako dahil sa sinabi nito na nagbibiro lang ito. Ang ibig ba nitong sabihin ay hindi totoo ang mga ibinigay nitong palatandaan? Napatingin naman si Rafael sa akin na para bang nagtataka ito sa ginagawa ko ditong pagtingin dito. Napaisip ito at natawa pagkatapos. I mean, nagbibiro lang ako dun sa part na sinabi ko na gusto kita. What I mean is, yung mga sinabi ko ay yung mga palatandaan para masabi mo na gusto mo siya. Palawanag nito sa akin. Nakuha ko naman ang ibig nitong sabihin. Napabuntong hininga ako. May gusto na ba ako kay sir? Naitanong ko pa sa aking sarili. Napansin ko kasi na halos lahat ng sinabi ni Rafael ay nangyayari sa akin. Napailing-iling ako sa aking naisip. Ayos ka lang ba, MC? Pukaw sa akin ni Rafael. Napatingin naman ako dito at napatango-tango. Oo, ayos lang ako. Yang paa mo, ayos na ba? Tanong pa ulit nito. Napatingin naman ako sa paa ko na nilagyan nito ng ointment kanina. Hindi naman malala ang naging paso ko, kaya palagay ko ay ayos lang ang paa ko. Bumaling ulit ako dito at ngumiti. Salamat nga pala dito, Rafael. Nakangiting pasasalamat ko dito na ang tinutukoy ay ang ginawa nito sa paa ko. Welcome. By the way, magpahinga ka na muna. Una na ako sa loob. Paalam sa akin ni Rafael na nagsimula ng maglakad papasok ng bahay. Hindi pa man ito nakakalakad na malayo nang tawagin ko ulit ito. Rafael? Tawag ko dito. Agad naman itong lumingon sa akin. Tumingin ito sa akin na para bang hinihintay nito ang sunod kong sasabihin. Nakaramdam naman ako bigla ng kaba. Huwag na lang pala. Sige, pasok ka na. Nahihiya na sabi ko dito. Natawa naman ito ng mahina. We're friends, MC. Speak up. Don't be shy. Ano bang gusto mo sabihin? Nakangiting tanong nito sa akin.
Pilit kong pinakalma ang aking sarili. Huminga ako ng malalim bago ngumiti dito. Pwede mo ba akong tulungang matuto, Rafael? Lakas loob na tanong ko dito. Naisip ko kasi na kailangan kong magkaroon ng kaunting kaalaman para naman hindi na ako maging walang alam sa ibang bagay. Napakunot noon naman si Rafael sa naging tanong ko. Bigla ay nakaramdam ako ng panlulumo. Napayuko ako. Ayaw mo ba? Gusto ko lang naman magkaroon kahit kaunting kaalaman para… Sure, no problem Marimar. Putol ni Rafael sa mga sinasabi ko. Napatingin ako dito at napangiti. Nakangiti din ito sa akin, kaya naman bigla ay nabuhayan ako ng loob. Salamat! Nasabi ko pa dahil sa sobrang tuwa. Marcus' point of view. Are you mad with me? Basag ni Amy sa katahimikan sa loob ng aking kotse. I took a deep breath and chose to not respond to her question. Are you in love with your crazy maid? Dagdag pa nito, dahilan para tingnan ko ito ng masama. Don't call her that way. Madiin na wika ko pa dito. Natawa naman ito ng mahina dahil sa sinabi ko. But you treat her that way too. Sagot naman nito na ikinatahimik ko. I don't mean it. May pagsisisi sa boses na katwiran ko dito. Now, I realized how bad my treatment towards Marimar is. So, may gusto ka nga sa kanya. Natatawa na tanong ulit sa akin ni Amy. Hindi agad ako nakasagot sa tanong nito dahil kapag sinabi ko na wala ay parang niloko ko na rin ang sarili ko. I'm really trying my best to ignore her and keep saying that I will never like her. But in the end, I must say that I already fell for her at hindi ko lamang matanggap ang katotohanan na yon. Silence means yes, Marcus. Walang gana na wika pa ni Amy bago ito umayos sa pagkakaupo. Stop asking nonsense questions. Sabi ko na lang dito. By the way, magpapakita lang ako sa mom mo then uuwi na rin ako kaagad. Dagdag ko na ikinatingin nito sa akin na parabang hindi pa ito makapaniwala sa sinabi ko. Hindi ko naman ito pinagkaabalahang tingnan. Really? Ganun ka na ba ka-excited na makita ang maid mong yon? May diskusto sa boses na tanong nito sa akin. Binaliwala ko na lang ito at itinuon ang aking atensyon sa pagmamaneho. Narinig ko na tumawa ito ng mahina. Can you respect me, Marcus? Pwede bang ako ang isipin mo dahil ako ngayon ang kasama mo? She asked as if she is my demanding girlfriend. Hindi ko ito pinansin kaya naman narinig ko ang pagbuntong hininga nito. I'm your girlfriend, Marcus. Paalala nito bigla sa akin. Walang ekspresyon ang mukha na tiningnan ko ito sandali. Ngumiti ako dito ng mapait. Ex-girlfriend, Amy. And now, my fake girlfriend. Paalala ko naman dito. Ito naman ngayon ang natigilan at nawalan ng imik pero agad ding natawang malakas nung makabawi. Yes, I'm fake, but the most essential for you. You need me, Marcus. Madiin na paalala nito sa akin. Iniiwas ko na ulit ang tingin ko dito at hindi na ito pinansin. I used to love and trust her, but she wasted it all. We are really over a long time ago, but because of her mother, we turned into a fake relationship. Sa simula pa lang gustong-gusto na ako ni Tita Andrea para sa anak nitong si Amy. And I still remember how excited she was for me to be her son. I felt excitement too, so we planned everything. But suddenly, Amy and I broke up because she found another man. Kinabukasan pagkatapos naming maghiwalay, she called me and begged me to help her. Pinakiusapan ako nito na magpanggap na boyfriend pa rin nito para hindi malungkot ang mom nito na noon ay nalaman nito na may sakit na cancer. She offered a contract for our fake relationship kung saan nakalagay ang mga rules na dapat naming sundin. At isa na sa rules doon ay ang maging boyfriend nito para sa kapakanan ng ina nito at ang huwag makipagrelasyon sa iba. I accepted her offer, not because I still love her that time, but I need to, because my company needs her.
Nangako ito na hindi nito sasabihin kay mom na malapit nang mabankrupt ang kumpanya namin at tutulungan ako nito sa pamamagitan ng pag-i-invest nito ng malaking halaga sa kumpanya. And that's how I made the biggest mistake in my life. I suddenly feel the frustration. Napatingin ako sa gawin ni Amy nung marinig ko na tumunog ang cellphone nito. Napakunot noo ako nang makita ko sa screen ang salitang honey. Tumingin ako kay Amy pero agad nitong iniiwas ang tingin sa akin at mabilis na in-off ang cellphone nito at tumingin sa labas ng bintana. Napabuntong hininga ako. Sa buong relasyon namin, hindi ko nagawang lokohin ito at makipagrelasyon sa iba. At ngayon na nasa fake relationship kami, ay pilit kong sinusunod ang rules sa contract namin kahit hindi na yun gusto ng kalooban ko. Ang totoo ay nakokonsensya pa nga ako na magkagusto sa iba dahil sa contract namin. Pero mukhang hindi ito. She is manipulating me and I'm not enjoying it anymore. Pinatigil ko bigla ang aking sasakyan sa gitna ng kalsada. Dahilan para mapatingin sa akin si Amy dahil sa gulat. What are you doing, Marcus? Gusto mo bang mawala tayong pareho? What are you thinking? Get out! Mahina pero madiin na utos ko dito. Lalo namang naguluhan si Amy. Huminga ako ng malalim bago bumaba ng aking sasakyan para pagbuksan ito ng pinto. Now out! Ulit ko dito. Nalilitong tumingin ito sa akin. What? I said, get out of my car. I'm going home. Nawawalan na ng pasensya na utos ko dito. Natawa naman ng nakakaloko si Amy. Are you kidding me? Are you that excited to see her? Yes! Agad kong sagot dito. Nawala naman ang pagkakangiti nito at sinamaan ako ng tingin. I'm not into your joke, Marcus. Mom is waiting for you and me. Stop joking and come home with me. Can't you see? You're causing traffic. I'm not going. And you are the one who is causing traffic. Get out. Malumanay na utos ko dito. Hindi pa rin ito kumilos, kaya hinigit ko na ang braso nito para makalabas ng kotse ko. Nang tuluyan na itong makalabas ng aking kotse, ay mabilis akong sumakay doon at isinara ang pinto. What, Marcus? Tell me you're joking. Are you really going to leave me here? Mom is waiting for you. Paano ako? Sunod-sunod na tanong ni Amy sa labas ng kotse. Napabuntong hininga ko. Call your boyfriend. Sagot ko naman dito na saglit na ibinaba ang windshield para marinig ako nito. Sinimulan ko ng buksan ang makina ng sasakyan. Are you serious? What? Pinaandar ko na ang aking sasakyan. Pagsisisihan mo to, Marcos del Ruiz! Sigaw pa nito. Nakita ko ang ginawa nitong pagsipa sa basurahan na nasa gilid ng daan dahil sa sobrang galit nito. Napabuntong hininga ko. I feel some guilt. Muli akong nagpakawala ng isang malalim na hininga bago kinuha ang aking cellphone para sana mag-dial ng number para sa taxi na pwedeng sumundo kay Amy. Napatingin akong muli sa rearview mirror at mula ron ay nakita ko ang isang sasakyan na tumigil sa harapan ni Amy. Mula sa sasakyan ay nakita kong bumaba ang isang lalaki na sa palagay ko ay ang kaninang tumatawag kay Amy at ang boyfriend nito. Napangiti ako na mapait. Marimar's point of view. Malalim na ang gabi pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi ng bahay si Marcus. Hindi ko maiwasan na mag-alala dahil kanina pa ito wala simula nung puntahan nito ni Amy. Napabuntong hininga ako ng malalim. 10. Narinig kong wika ng isang boses mula sa aking likuran. Napakunot noo ako nang malingunan ko si Rafael na nakangiti habang papalapit sa akin at may dalang isang baso ng gatas. 10? Kunot noong tanong ko dito. Natawa ito ng mahina bago niabot sa akin ang dala nitong gatas. Salamat! 10 beses ka nang nagpapakawala ng malalim na hininga. Sagot nito habang nakangiti. Natigilan naman ako at napapahiyang ngumiti na lang din dito. Magpahinga ka na. Alam ko naman na nai-stress ang isip mo sa pag-aaral natin eh. Dagdag pa nito. Natawa naman ako ng mahina. Ang totoo ay katatapos lang ng pagtuturo sa akin ni Rafael. Tinuruan ako nitong magbasa
magsulat at intindihin ang ilang mga English words. Nahihiya nga ako dito dahil mukha akong bata na tinuturuan nito at pakiramdam ko ay nahirapan to sa akin. Bahagya akong nagulat nung guluhin nito ang buhok ko. You are a fast learner, MC. By the way, you did a good job. Bukas ulit. Wika nito habang nakangiti. Maraming salamat, Rafael. Pasasalamat ko naman dito. Welcome. Sige na, magpahinga na tayo. Wika pa nito. Tatalikod na sana ito nung mapatingin kaming bigla sa may pintuan nang makarinig kami mula ron ng kalabog. Kinabahan ako bigla. Ano yun? Calm down, Marimar. Let me check. Nagsimulang maglakad palapit sa may pintuan si Rafael. Kumuha naman ako ng walis tambo na nagkataong nasa may sala. Dahan-dahan akong sumunod kay Rafael. Nang buksan ni Rafael ang pintuan, ay nakahanda na akong pumalo sa kung sino mang masamang tao ang nagtatangkang pumasok. Bumilis ang tibok ng puso ko nung muntik ko nang matamaan si Marcus na siya palang nasa may pintuan. Napansin ko na hindi maayos ang business attire nito at mukhang lasing ito. Agad kong ibinaba ang hawak kong walis tambo. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Where have you been, pare? At bakit naglasing ka? Bungad naman ni Rafael kay Marcus. Tiningnan nito ni Sir pero mukhang hindi nito naintindihan ang tinanong nito. Bumaling sa gawi ko ang binata. Bumilis naman ang tibok ng puso ko nung magtagal itong tumitig sa akin. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko nung ngumiti sa akin si Marcus. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Rafael. Let's go, Marcus. Iatid na kita sa kwarto mo. Wika pa nito kay Marcus na sinimulan na itong alalayang pumasok ng bahay. Hinawi lang ni Marcus ang pagkakahawak ni Rafael dito. Wife! Wika ni Marcus habang papalapit sa akin. Natigilan ako sa sinabi nito. Nagulat pa ako nung bigla na lang ako nitong niyakap. Wife, I'm home. How's our babies? Tanong pa ni Sir sa akin habang nakayakap sa akin. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Lahat ng sinasabi nito ay naiintindihan ko. At dahil dun ay hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maging reaksyon ko. Natulala lang ako. What are you saying, Marcus? She's not even your girlfriend. Stop hugging her. Suway ni Rafael kay Marcus na sinimulan na nitong ihiwalay sa akin ang pinsan. Lalo namang humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Marcus kaya nabigo si Rafael na paghiwalayin kami. Sumenyas na lang ako kay Rafael, nahayaan na lang muna nito ang pinsan nito. Nakita ko pa ang pagkairita sa mukha ni Rafael pero hindi na ito nagreklamo. Naramdaman ko ang pagdantay ng labi ni Marcus sa balikat ko na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Napakunot noo ako nung mapagtanto ko na nagpipigil ito sa paghikbi. Umiiyak ba si Marcus? I'm sorry, wife. Bulong nito sa akin. Natuluyan na ngang umiyak sa balikat ko. Hindi ko alam kung bakit parang naramdaman ko ang bigat sa puso ko na daladala nito. Sinimulan ko itong yakapin pabalik. Nakaramdam ako bigla ng awa para dito. I'm sorry for being not a good husband. Dagdag pa nito na niyakap pa ako ng mahigpit. Ngayon ko napagtanto na sa kabila ng ipinapakita nitong tapang ay meron din itong itinatagong kahinaan at masaya ako na ako ang nakasaksi nun. Pero bakit wife ang tawag nito sa akin? Nalilito na wika ni Marimar sa sarili. Paano ipagtatapat ni Marcus na umiibig na siya kay Marimar? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!